Samantala dahil sa patuloy pa ring sagutan ng Embahada ng China at ng ilang opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas, iminungkahi na ng ilang senador na palitan ang ambassador ng China. Si Luisa Erispe sa report. Dahil sa halos walang katapusang palitan ng mainit na salita sa pagitan ng Embahada ng China at mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, ang ilang senador iminumungkahi ng palitan na lang ang mismong representante ng China na nandirito sa bansa. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, imbis kasi na maayos, lalo lang nag-aapoy ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. Dati nang inirekomenda ni Senator J.V. na mapalitan ang ambassador ng unang talakayin ng Resolution 256 sa plenaryo ng Senado. Dagdag pa niya, 2 buwan pa lang sa Pilipinas ang ambassador. Dapat matuto itong rumispeto sa bansa. Sabi ko nga, exhaust all diplomatic needs, kailangan madaan sa pag-uusap. Hindi naman natin kaya ang China, superpower sila. Third world lang tayo. But we just have to make a stand and fight for what is duly ours. And sabi ko, sovereignty natin, it's worth fighting. Si Senator Raffy Tulfo naman, sang-ayon din kay Ejercito. Masyado umanong sensitive ang bagong Chinese ambassador. Nakuha pa nilang maging sensitive? Come on. Dapat kung gaano kakapal. Itong isa masyado isang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Hindi lang naman anya Pilipinas ang magbebenepisyo kung mapapalitan ng Chinese ambassador, kundi ang mismong relasyon ng China at ng Pilipinas. Wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sabing palitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. Nang tanungin naman si Senator Raffy kung tingin niya ba dapat ng mga elamang Malacanang sa issue, hindi ito diretsahang sumagot. Pero masasabi niyang sumosobra na talaga sa ngayon ang China. Itong China lang ay medyo lumalabis ata pagdating niya sa West Philippine Sea dahil may arbitral ruling na nga na sinasabi sa atin yung area na yon, matigas pa rin sila and then ang masaklap, ulitin ko for the nth time, na haras, nabubuli yung ating mga fisher folks. Yun lang yun eh. Hindi lang mga fisher folks natin, pati Philippine Coast Guard. And remember, the Philippine Coast Guard represents the Filipino people. Ang suwestyon naman ng mga senador nagmula sa bagong banat ng Chinese Embassy kay Senate President Vicente Soto III na kung tingin raw sa kanila ay bastos. Paano na nagsabi sa kanila ng get the F out? Kung hindi rin umano sila marunong rumispeto, paano naman ang mga senador na tumawag sa China na bully at sa embahada na bad guest at troll farm? Gate pa ng Chinese Embassy, minamaliit sila kung tingin sa kanila ay magpapapressure sa mga pahayag lang o mga resolusyon. Pero kung si Senate President Vicente Soto III ang tatanungin dito, kung nakakainis ang taong pinipilit na magsalita pero hindi naman nagkokomento, pipiliin niya na lang na maging ganito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.